At para po talakayin ang pagsisimula ng 2026 Open Government Week, makakausap po natin ngayon si Acting Assistant Secretary Ryan Lita, Functional Group Head po of the Local Government and Regional Operations o LGRO Group, and Department of Budget and Management o DBM. ASEC, good morning po. Dayan Pilar po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning po sa mga nanonood ngayon ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for joining us, ASEC Ryan. Alright, paano po makakatulong po itong Open Government Week sa pagpapalakas po ng transparency and accountability sa ating pong pamahalaan, ASEC? Yes po, ang Open Gov Week ay isang selebrasyon ng transparency, accountability at participatory governance. Ito ay isang annual global celebration kaya hindi lang tayo ang nagse-celebrate nito. And sa ngayon, katuwang ng Office of the President, nag-issue po ng Memorandum Circular 119 na inaatasan lahat ng gobyerno na mag-observe nitong Open Gov Week. Paano ito makakatulong sa transparency, accountability, and public participation? Marami pong mga aktibidad ang inatas or pwedeng gawin ng mga ahensya ng gobyerno natin para maipalapit sa mga mamamayan ang kanilang mga serbisyo, maiparating ang kanilang mga mensahe at maibukas ang kanilang mga ginagawa na mga hangarin at mga serbisyo na binibigay sa publiko. Well, ASEC, ano po ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng Open Government Day o House Day sa bawat ahensya po ng gobyerno? Importante ang pagkakaroon ng Open Gov Week at yung sinasabi nating open house sa bawat ahensya ng gobyerno. Kasi dito, maaaring silang magkaroon ng mga information and educational activities tungkol sa kanilang mandato, sa programa, sa serbisyo at mga ginagawa nila sa ahensya. Pwede rin sila magkaroon ng citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations, feedback and support mechanisms, at service delivery activities kabilang na ang digital platforms na magpapadali ng access sa government services at impormasyon. Well, ASEC, sa anong paraan naman po maaaring makatulong po yung mga LGU, yung lokal na pamahalaan, civil society, at maging private sector sa pagsusulong po ng open governance? Ang Open Gov Week ay bukas po para sa lahat. Noong April 15, ang DBM ay nag-issue ng circular na open ito sa lahat ng government at CSOs. So, lahat po ng antas ng gobyerno, maging national government or local government, at katuwang na rin po ang mga civil society organization nakapartner ng ating mga national government at local government units na makilahok dito sa Open Gov Week. Nakalagay sa guidelines na hinihikayat lahat na makilahok dito sa pagdiriwang ng Open Gov Week by holding several activities which promotes public participation, improve access to government information and services, and advance principles of open government. So para paano makilahok ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga LGs pati na CSOs, kailangan lang nilang mag-follow doon sa mga social media ng DBM at ng PHOGP para malaman nila kung ano yung mga aktibidad na pwede nilang salihan sa mga ahensya ng gobyerno. Nakalista po doon sa aming mga social media, sa website at sa ating mga collaterals na pinamimigay sa ating media outlets, yung mga events and activities na pwede nilang lahukan. Kung anong mas nakakapagbukas ng kanilang interes, kung saang ahensya ng gobyerno o saang LGU sila naroroon, ay pwede nilang lahukan. ASEC, sa tingin po ninyo, mapapanatili po kayo ng inisyatibang ito, yung pagbalanse ng transparency at seguridad ng mga sensitibong impormasyon po ng gobyerno? Yes po. Yung pagbubukas naman ng gobyerno para sa publiko ay nakasaad naman sa konstitusyon natin. Dapat ang ating public office ay isang public trust. Kaya nga po inilalapit natin ang trust sa ating mga gobyerno at sa mga citizens natin para maniwala sila na tayo ay gumagawa at nag-a-action sa kanilang mga hinaing. Subalit, syempre, lagi pa rin dyan na hindi natin sinasantabi na pwedeng magkaroon ng mga national security na bagay na hindi naman pwedeng ilahad or sa publiko
Kaya lang, syempre, mayroon tayong mga guidelines para doon para mapangalagaan natin na yung mga sensitibong impormasyon, yung mga impormasyon na hindi pa naman bukas sa ating publiko dahil sa sensitibo siya at merong security concerns, ay ipinapanliwanag natin sa publiko na pwede natin siyang ma-access through government channels or may mga panuntunan tayo kung paano sila ma-access. Asik, ano po yung mga activities na asahan po na ng ating mga kababayan regarding the Open Gov Week? Yes, ngayon po ay umpisa na ng Open Gov Week at marami pong mga activities na nabanggit ko na pwede nilang gawin. So nakalista po yan sa aming social media account, sa PHOGP at saka sa usapang budget natin, yung mga activities na pwede nilang salihan. So nabanggit ko na information and educational activities. So pwede silang maki-join sa mga academe, sa mga state universities and colleges na nagkakaroon ng mga open forum, ng mga open house at mga capacity building activities. So marami pong pwede nilang gawin. Alright, well, mensahe na lamang po sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga viewers at invite niyo po sila to participate sa Open Gov Week activities, sir. Yes po, muli po ay inaanyayahan ko po ang lahat ng publiko, maging ang mga government agencies na makilahok dito sa Open Gov Week. Ito po ay isang annual global celebration, so makiisa po tayo sa buong mundo sa pagpapaigting ng transparency and public participation. So inaasahan natin na sa pamamagitan nito ay mailalapit natin ang ating gobyerno sa publiko. So mahalaga ang Open Gov Week since it is not just about policies or government offices. It is really about the people. Sa panahon ngayon na marami ang nawawalan ng tiwala o nakakaramdam ng disconnect sa mga institusyon, mahalagang maipakita na trust can be rebuilt through transparency, accountability at tunay na pakikipag-ugnayan sa mamamayan. And ultimately, sa huling punto, Open Gov Week reminds us that a stronger democracy happens when citizens are not just spectators but active partners in governance and nation building. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyo, Assistant Secretary Ryan Lita ng DBM. Mabuhay po kayo. Thank you, sir.